Hi, hello, good day. Malapit na naman nga ang March 2026 licensure examination for teachers. Sa Sunday, March 15, 2026. Kaya ang video na ito ay para sa mga magte-take ng exam o para sa mga curious kung ano bang dapat nilang i-prepare para sa board exam. So ito ang aking mga pabaon tips para sa mga future LPTs, mga future educators, at bumabagyo-bagyo pa nga. Objective o layunin lamang ng video na ito ay tulungan kayo sa pag-prepare ng mga gagamitin nyo para sa board exam, para hindi na kayo magdala ng mga bagay na hindi nyo rin naman madadala sa loob ng exam room, sa assigned room ninyo. Let's begin. Ang mga pag-uusapan natin ngayon ay kung ano ba yung mga subjects na iti-take nyo, kung ilang minuto ba bawat subject, at kung anong oras kayo matatapos. Room assignment, kung ano bang susuotin nyo, ano ba mga dadalhin nyo, at ang hindi at pwede nyong gawin sa loob ng exam room, or ano ang mga pwede at hindi nyo pwedeng gawin during the board exam. So, ano ba yung mga subjects at ilang minuto ba sila gagawin bawat subject? Una, para sa mga elementary examinees, yung walang majorship is dalawa lang yung iti-take nila. Una, yung general instruction. May mga forms po kasi kayong pipirmahan dyan. Susulat nyo yung pangalan nyo. Si-shade nyo yung mga pangalan nyo, bawat letter ng pangalan nyo. Tapos, may kokopyahin kayo na agreement na hindi kayo maglalabas ng mga exam question. Which is, nasusunod ba? Hindi naman nasusunod. Pero, yun, may agreement kayo na kokopyahin. Tapos, sunod is general education. Sobrang bilis ng oras sa general education, kaya dapat mabilis din kayo magsagot dyan. Which is, pag wala kayong major ships, elementary, 40% yan. Tapos, followed by professional education na 3 hours, which is 60% naman yan ng total average nyo pag-release ng results. At 2 p.m. tapos na kayo. Para naman sa elementary examinees na may specialization, which is either early childhood or special needs education, 3 na yung iti-take nyo. After nyo mag-fill up ng forms during general instruction, may general education kayo. Education yan, nagkulang lang ng N. Tapos professional education and lunch, kasi may 1 oras na pagitan after ng professional education bago ang majorship nyo or specialization, which is early childhood or special needs. Tapos nagbago na siya after yung general education nyo is 20% na lang ng total average nyo. Then, yung remaining 80% ay paghahatian na ng professional education at specialization, which is tig 40% na. Di ba? Ang laki ng naging difference nila. Ayan o. Yung general dati sa pag walang majorship 40. Tapos, pag may majorship na, naging 20 na lang siya. Tapos, yan, nadagdagan. Pareho lang din yan sa secondary. Ayan, 6:30 p.m. Ay, pwede nyo namang gamitin yung oras nyo kung hanggang kailan nyo gusto. Hanggang kailan nyo gusto. Hanggang may oras pa. Hanggang 6:30 p.m. kayo, kaya huwag kayong magmadali. May 3 hours and 30 minutes kayo para sa majorship, kaya huwag madaliin ang majorship, especially yung may mga kailangan mag-solve sa math or yung may mga recalling sa ibang majorship. Ayan, tandaan nyo lang yan. Kaya dapat alam nyo to, kasi may mga examiner po na hindi nagpapadala ng ng relo, at ang titingnan nyo lang po ay orasan sa harap. Kaya dapat informed kayo. Pero i-inform naman nila kayo kung anong subject na ba. At ibibigay naman nila yung yung questionnaire depende sa allotment ng oras. Kaya ayan. Pero dapat informed din kayo sa oras. Sunod naman sa room assignment, i-copy paste nyo lang po, i-screenshot nyo lang po yan, tapos copy paste nyo tong link. Ayan, yan pong link. Tapos madediretso po kayo dito. Ayan, madediretso po, at may add pa nga. Madediretso po kayo dyan sa PRC board, room assignment, March 2026 let. Yan, madediretso po kayo dyan. Ayan o, may mga update na sila sa Manila, sa Baguio. Ayan, currently, may mga nag-release na po ng ayan. So, kung dyan man kayo, pero yung iba wala pa. Kasi 2 to 3 days po talaga yan. Bago sila nagre-release. May mga lugar na medyo maaga lang. Kaya, ayan, the room assignment will be released 2 to 3 working days before the exam. Kung Sunday ang exam, which is laging Sunday, mga Wednesday, yan, tingin-tingin na kayo. Sa Facebook din po, ng bawat region, PRC ng bawat region, nagre-release sila ng room assignment. Sunod sa ano bang dapat nyong isuot during exam? Dito. Sa lalaki, parehas naman po yan sa lalaki at babae. Polo na puti na walang tatak or bulsa at may collar. Yan.
walang tatak, walang bulsa, at may collar, puti. Tapos sa pantalon naman, slacks po na itim. Pero both babae tsaka sa lalaki. Sa sapatos, wala naman silang binigay na instruction. Pero ang usual po ay bawal po ang labas ang paa. Dapat closed shoes. Pwede itong katulad nito, leather sa lalaki or rubber shoes. Tapos sa babae po, pwede yung pinang-practice stitching yung sapatos na itim. Pero pwede din jelly shoes na iba-ibang kulay. Kahit neon pa yan. Neon green or neon orange. Kung anong gusto nyo. The brighter the better. Sunod naman sa ano bang dadalhin nyo during board exam yan. Maraming mga nagtatalo-talo kung ano bang dapat nyong dalhin during board exam. So, ilan nga ang mga kamay? Dalawa po ang kamay, kaya dalawang bagay lang po ang hawakan nyo. Una, sa isang kamay is yung brown envelope nyo na may kasamang plastic envelope. Long po yan. Tapos, transparent plastic bag naman po sa kabila. So, ano bang ilalaman nyo dyan? Sa plastic envelope po, valuables nyo po to, personal valuables. Ibig sabihin, kayo po ang maghahawak nito. Yan po yung ito lang po dapat yung makikita sa loob ng plastic envelope ninyo, which is black ball pen, bawal po blue, tapos dapat hindi po yung kumakalat, kasi kung nakita nyo po dito kanina sa program of event, sa program, yan, yung general instruction po, dyan nyo po gagamitin yung black ball pen, kaya dapat hindi po kumakalat, kasi yung black ball pen po is isusulat nyo siya sa Scantron. Susulat nyo sa Scantron, kaya dapat po di kumakalat, tapos black. Tapos lapis, tasa, dapat nakatasa na po para ma-shade na lang kayo. Eraser na hindi kumakalat. Tapos ang pinaka-importante ay yung NOA nyo po or notice of admission. Yan po yung medyo maliit na papel na binibigay after nyo mag-register sa PRC. After nyo mag-appear sa PRC. Tapos pantasa po kung maputulan man kayo. Sa lapis po, dapat Mongol 2 para hindi kayo magka-problema. Pero may alam ako na iba nagdadala ng ibang klaseng lapis, pero para hindi na kayo mag-overthink, Mongol 2. Tapos yung iba din nagsasabi, yung examiner nila, hindi sila pinagamit ng other eraser. Yung nasa taas lang ng pencil nila. Pero magdala na din kayo para sigurado. Yung brown envelope nyo naman po is PRC po ang maghahawak niyan. Papangalanan nyo lang po yan sa likod, tapos PRC na po ang maghahawak niyan. At saka hindi nyo na po yan maiuuwi dahil yan po ay magko-contain na ng Scantron ninyo. During exam po, yung hindi nyo kinagamit at nagamit nyo na Scantron ay nasa PRC po sa loob ng brown envelope ninyo. Yes, hindi nyo po yan masyadong mahahawakan during board dahil PRC nga po ang maghahawak niyan at hindi nyo na din po yan may uuwi. Kung may major ship po kayo, 3 po ang niyan, laman. Pero kung wala, 2 lang po kasama nung form na pipirmahan ninyo. Next, isa yung plastic bag naman po, transparent plastic bag. Yes, hindi nyo na po kailangan magdala ng kung ano-anong bag. Yan po, plastic lang. Pwede na yan. Tapos the transparent, the better. Tapos sa water bottle po, bawal po yung mga colorful yung Aqua Flask at Sunnies. Bawal po yan dahil kailangan po transparent at wala pong natanggal na po yung plastic na cover. Ibig sabihin, kitang-kita po dapat yung loob. Tapos yung pagkainan nyo naman po sa tanghalian, dapat yung Tupperware nyo din po ay transparent din. Tapos, tip ko lang sa inyo, dapat dry yung pagkain nyo kasi pag nagdala kayo ng mga masabaw o ma-oil, may chance na kumapit siya sa table nyo at may chance na madumihan nyo yung Scantron nyo at masira ninyo at hindi siya mabasa ng machine. Kaya ayan. Tapos pwede din kayo magdala ng chocolate pang pagising. Dark chocolate po. Yan. Mas better pag dark kasi pang pagising talaga. Tapos, other snack, biscuit pang tanggal gutom. Yan. Huwag niyo po yung kakalimutan. Huwag na po kayo magdala ng kung ano-anong bag kasi hindi din po yung papapasok. Lalo na't may recent case ng cheating at pag-picture ng test questionnaire. Yan, talagang hindi po yan papayagan. Sunod is, naman yung mga hindi nyo dapat yung gawin. Maging maaga po kayo. Tip ko lang po sa inyo, dumating po kayo ng, alam nyo yun, yung exam place ninyo a day before para site visit ba? Yung alamin nyo kung saan kayong room pupunta para kinaumagahan, hindi na kayo maghahanap. Tapos, alamin nyo din po yung CR kasi pwede naman po lumabas para mag-CR. Pero may sasamahan po kasi kayo ng examiner pag malabas kayo. Tapos, follow instruction kasi madami pong nagkakamali sa pag-fill out ng general instruction. Kaya, magsunod po sa mga examiner ninyo. Tapos, be calm, wag madaliin ang exam. Tapos,
Sabi ko nga sa inyo, alamin nyo yung program of events ng ano ninyo, exam, para mabantayan yung oras. Tapos mag-shade properly. Huwag masyadong sobrang diin kasi baka mabutas nyo yung scantron nyo. At huwag din naman masyadong light na hindi na mabasa. Tapos, yan, sabi ko sa inyo, protect your scantron. Dahil may barcode po yan. Yung barcode po, pag hindi yun nabasa ng machine, ay hindi ko na lang alam sa exam ninyo. Tapos, don'ts naman, huwag mandaya. Dahil nga po sa kasasabi ko lang, may recent issue po ng cheating. At mababan po kayo mag-take ng exam pag nahuli kayo ng cheat. Tapos, wag din, sabi ko pa sa inyo, wag na nga kayo magdala ng mga iba-ibang mga bagay. Ito na lang yan na lang ang mga dalhin nyo. At nakalimutan ko po lang sabihin, yung scantron nyo po, hindi po kayo ang ma-provide yan. Kasama po yan sa binayaran nyo na 900. Yan. Tapos, wag kayong magsisi, wag na kayong mag-overthink pagkatapos kasi part of the game po ang pag-overthink after ng exam. Kung ngayon, kinakabahan-kabahan pa kayo, pagkatapos ng exam, overthinking naman ang pagdadaanan. Kaya, yan. Tapos, wag kayong matakot dahil alam niyo yun, magiging core memory niyo na to kasi kung makakapasa kayo dito, isang beses lang kayo magte-take ng boards. Hindi nyo na yan uulitin. At kailangan nyo na uling mag-aral ng 4-year course bago kayo makatake ng board exam ulit. Kaya, yan. Huwag masyadong kabakabahan. Ito naman po yung mga hindi nyo talaga dapat dalhin. Sabi ko nga sa inyo, yung iba't ibang klase ng mga bag yan. Yung backpack, shoulder bag, yung attache case, yung mga transparent attache case na may kapitan po, nagsasabi sila na ganyan na lang dalhin nyo. Hindi din po yan papasok. Especially yung mga gadgets, headset, sa relo po. Ang alam ko, nung board exam ko, hindi po kami pinagamit ng relo kahit analog. Especially digital, bawal po digital. Kaya, decision nyo dyan kung madala kayo ng analog watch. Itong analog yung parang may gold plated. Pero yung iba po kasi pinapatanggal din yan. Tapos jacket, yan, bawal din po naka-jacket. Tapos, sa ruler, bawal po mag-ruler. May nakita ako sa mga pages nagtatanong kung pwede daw po magdala ng ruler. Bawal po. Tapos sa calculator naman po, secondary mathematics major lang po ang pwede magdala ng calculator. Yun lang naman ang mga ipapayo ko sa inyo. Huwag na magdala ng kung ano-anong mga bagay-bagay na hindi rin naman ninyo mapapapasok. At especially yan, kung hindi po kayo pamilyar, context lang. May isa pong recent na exam, last September po ata yun, 2025. May examiner, yes, examiner mismo ang nahuli. Examiner po mismo ang nahuli na nagpipicture ng exam question sa CR. Kaya, ayan, paniguradong maghihigpit sila sa cellphone, kaya wag nyo na yung dalhin. Tapos kakapkapan po kayo at wag po kayo magreklamo kung kakapkapan man at ipapalabas yung mga gamit na hindi naman kailangan kasi wala pong pananagutan ang PRC kung magkawala man po yung mga gamit nyo dahil may maayos po silang instruction. Kayo lang po ang hindi nakinig at nagsipagdala pa ng mga bagay-bagay. Ayan. Balikan lang po natin yung mga hindi nyo pwedeng dalhin. Cellphone, yung mga gamit. Tapos ito lang po yung mga dadalhin nyo talaga. Ayan. Pagkain, tubig, tanghalian, plastic na, sabi ko sa inyo, plastic lang talaga. Tapos yan lang po talaga. Tapos sarili ninyo. Yan, tapos yun lang po. Good luck sa mga take at sana pala rin kayo. Ano nga yung mantra pag may LPT na sa Mayo? Yan, May po ang result niyan. Panigurado yan. LPT na kayo sa May. Congratulations and good luck po sa inyo. Bye!